Yung usapin na etong si Secretary Cabral daw ay mukhang pinatahimik. Sino ba ang nagpatahimik sa kanya? Yung umappoint ba sa kanya? Yung bang mga nauna niyang ibinulgar katulad ni Pulong Duterte at yung sangkot doon sa proyekto dyan sa Benguet? Yun yung mga una niyang binulgar eh. Sila ba yung nagpatahimik? O kaya pinatahimik ba siya noong mga posible na sangkot na mga kongresista na dikit sa Malacanang, sa nasa Malacanang, na hindi pa pinapangalanan? 'Di ba? Sino ba ang magpapatahimik sa kanya kundi yung mga tao sigurado na pinangalanan na. O, doon na lang tayo doon sa pinatahimik. So ito ay mukhang pinaslang kung ganun ang nakikita ng mga kababayan natin. Pero magandang idea ito shinare ng isang idolo natin sa social media na si Attorney Falses. Ang sinasabi niya dito, counter-pressured by the Duterte forces ang nangyari. Kaya na-pressure, na-stress lalo, so lumalabas na dito yung posibilidad na talagang nag-suicide nga. Hindi pa tapos ang investigasyon, kung tutuusin, nagsisimula pa lang, so wala tayong kasiguruhan sa mga senaryo na ito. Pero ang sinasabi, etong si Secretary Cabral daw ay pinipressure ng Marcos forces, ng Marcos administration para maging witness. Para maging witness. Ay talagang mahirap na pressure yan. Dahil sigurado na pinipressure din siya ng mga ng Duterte forces para ilaglag yung mga dikit kay Marcos Jr., kay PBBM. Mahirap ang kalagayan nito si Cabral dahil hindi niya sigurado kung saan siya maliligtas. Doon ba maliligtas ba siya kung siya ay maging state witness or maging witness? Or maliligtas ba siya kung manatili siya na dikit sa mga Duterte? Yun yung masaklap. Yan ang kabayaran ng mga taong hindi nag-isip bago magpagamit sa mga malalaking tao katulad ng mga Duterte.